Psalms 15, ang nais ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya. Panginoon, sinong maaaring tumira sa iyong templo? Sinong karapat-dapat na tumira sa iyong banal na bundok? Sumagot ang Panginoon, ang taong namumuhay ng tama, walang kapintasan at taos pusong nagsasabi ng katotohanan. Hindi naninirang puri at hindi nagsasalita at gumagawa ng masama laban sa kanyang kapwa. Itinatakwil ang mga taong sobrang sama, ngunit binabararangalan ang mga taong may takot sa Diyos. Tinutupad ang kanyang ipinangako kahit na mahirap gawin. Mahigpit na sinabihan ni Jesus ang mga tagasunod niya na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Sinabi pa niya, ako na anak ng tao ay kailangan dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila ako, ngunit sa ikatlong araw ay muli akong mabubuhay. Pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapapasakan niya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapabang naman ang buhay niya? Wala. Kung ako ang mga aral ko ay ikakahiya ni naman, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito sa nataglay ang aking kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Ama at ang ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, may ilan sa inyo dito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang tao nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Sumagot ang isang Israelita, ano ang ihahandog ko sa Panginoon ang Diyos sa langit kapag sasamba ako sa Kanya? Mag-aalay ba ako ng guya bilang handog na sinusunog? Matutuwa kaya ang Panginoon kung hahandogan ko siya ng libo-libong tupa at nag-uumapaw na langis? Ihahandog ko ba sa Kanya ang panganay kong anak bilang kabayaran sa aking mga kasalanan? Sumagot si Micah, tinuruan tayo ng Panginoon kung ano ang mabuti at ito ang nais niyang gawin natin. Gawin natin ang matuwid, pairalin natin ang pagkamaawain sa iba at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Huwag kayong mananatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautusang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo sumampalataya kay Hesukristo. Mag-uumaga na kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag, na huwag nating gawin ang paglalasing, magugulong, kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip, pagariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong pagbigyan ng inyong makamundong pagnanasa. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mamuhay ng may kabanalan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakakilala natin sa Kanya na tumawag sa atin. Tinawag niya tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan niya at kabutihan. At sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niya mga pangako.
Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Dahil dito, pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya niyo ang kabutihang asal na kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Ang pagtitiis, ang kabanalan. Sa kabanalan, ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo, ang pag-ibig sa lahat. Sapagkat kung ang mga katangang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at pakinabang ang pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang mga nagkukulang sa mga katangang ito ay mga bulag sa katotohanan. Nakalimutan na nilang nilinis na sila ng Diyos sa dati nilang mga kasalanan. Ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sinumang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayong umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Mga minamahal, kung ganun lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat lamang na mag-ibigan tayo. Wala pang tao na nakakita sa Diyos, ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sama sa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Nalalaman nating tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay sama sa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. Nakita at pinatotohanan namin na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sinumang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya at siya naman ay nasa Diyos. Kaya nakilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. Sa ganitong paraan ay nagiging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng paghuhukom dahil ang pagmumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, ito'y dahil sa takot na maparusahan at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa pag-ibig. Hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. Umiibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos ngunit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid.